sa ating lahat. Good morning po and welcome back sa ating daily morning devotional for this morning. Ako po ang inyong presider and ang ating program po ay sisimula ng ating opening song and opening prayer na ibigay po sa atin Brother Japet Buo. And with that, ang ating speaker po sa araw na ito is si Brother Jefferson Buo. So may we all lend our hearts and our minds to him this morning para po lubusan nating unawaan ang message na kanyang ibabahagi sa atin sa umagang ito. And so that we may be fully blessed by it. And na ating maipakita ito sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay para sa ating mga kapwa rin po. And after po nun, tayo po dadako sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker din. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating program this morning. Good morning po and welcome po sa lahat ng kasama natin ngayon sa Zoom and sa Facebook Live. So, with that po, tayo po ngayon dumako na sa ating opening song and opening prayer. Muli, good morning po and may God bless us all.
Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na kami po inyong ginising upang magtipon-tipon at makarinig po ng inyong mga salita. Sa po ng mga bayang mensahe naway tulungan niyo po kami na maunawaan at maintindihan po ito at may laksahan po sa isipan. At kayo po muna sa mga ito at patawarin niyo po kami sa mga nagawang pagkulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po ba ang pa-play po ng presentation? Thank you. And so, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. And our devotional is titled po na dito, Establish in the Present Truth. July 31 po, sa book po rin po ng The Faith I Live By, The Final End of Sin. And sabi po sa ating key text na makikita sa 2 Peter 1 verse 12, it says, Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of his things, though you know them and be established in the presence. We believe without a doubt that Christ is soon coming. This is not a fable to us, it is a reality. We have no doubt, neither have we had a doubt for years. That the doctrines we hold today are present truth, and that we are nearing the judgment. We are preparing to meet him who, escorted by a retinue of holy angels, is to appear in the clouds of heaven to give the faithful and the just the finishing touch of immortality. When he comes, he is not to cleanse us of our sins, to remove from us the defects in our character, or to cure us of the infirmities of our tempers and dispositions. If wrought for us at all, this work will all be accomplished before that time. Ayan. So, sabi po rito na yung mga tao daw po na sumusunod o yung mga naniniwala kay Kristo sa mga pangako niya na na si Kristo ay babalik sa kanyang ikalawang pagbalik niya ay para daw po sa mga taong iyon ay itong pangakong ito ay hindi lamang isang istorya para sa kanila. Kumbaga ito po ay isang totoo na pag-asa para sila ay maligtas po. Kasi nga po, sa pagbabalik po ng ating Panginoon ay it- ay makikita nga po natin sa mga paligid natin, no? Punong-puno na ng kasamaan. Marami na po nangyayari na mga senyas na yun nga po, history repeat itself. And napakalapit na po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay binigyan ng oras na maghanda sa ating buhay ngayon by trusting our God and obeying His word and allowing Him na baguhin yung ating mga puso. And sabi po dito na kapag ang ating Panginoon na Yesu Kristo ay bumalik na, ay kanya raw pong bibigyan ang mga taong nanatiling faithful sa Kanya by giving them an eternal life.
Kaya nga po, tayo rin po, ng mga tagasunod niya, ay ganun din nawa ang gawin natin. No? Na kahit man na napakalaki ng mga problema or marami pong mga masasamang mga bagay na nangyari sa atin, ay tayo po ay magpatuloy lamang sa paglakad patungo sa kaligtasan po. And His second coming daw po ay is not yung pagbabalik po ng ating Panginoon ay ganoon din po yung pagtanggal niya sa mga kasalanan at pagbago ng ating mga ugali. At itong transformation daw po na ito ay mangyayari bago, bago sa kanyang pagdating. At kung tayo daw po ay araw-araw na magsusurrender sa kanya, ay tayo po ay kanyang isasama dun sa langit na bayan. Kaya nga po, sa word pa lang po na Jesus is coming soon, ay kailangan na po na hayaan natin na si Kristo ang magbago ng ating mga pag-uugali sa araw-araw. And hindi na po natin kailangan pa na maghintay, hindi pa natin kailangan maghintay ng mga ilang oras or araw para lang sabihin natin, ay, tsaka na ako maghahanda. Malayo pa naman. Ano po. Kundi, tayo po ay inaanyayahan niya na lumapit sa kanya ngayon na dahil hindi po natin alam kung kailan ang pagda ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po. And we should have a time to prepare our hearts. No po. When the Lord comes, those who are holy will be holy still. Those who have preserved their bodies in spirit in holiness, in sanctification and honor, will then receive the finishing touch of immortality. But those who are unjust, unsanctified, and filthy will remain so forever. No work will then be done for them to remove their defects and give them holy characters. The refiner does not then seek to pursue his refining process and remove their sins and their corruption. It is now that this work is to be accomplished for us. Yan. So, sa pagbabalik nga po ni Kristo, ay lahat tayo ay may sariling mga desisyon, mga choice sa ating isipan. And sa pagbalik po ng ating Panginoon, na kung ano po yung karakter na nabuo natin sa buong buhay natin, ay ito raw po yung ito na yung final magiging madadatnan po ng ating Panginoon. And sa mga um, tao daw po na doon daw po sa mga tao na kanilang inalaw na ang Diyos ang gumawa sa kanila para sila ay maging holy, and sa mga tao din po na nanatiling tapat at may malakas na pananampalataya sa pagsunod sa Kanya, ay ito raw po, sila raw po ay makakatanggap ng regalo ng immortality at walang hanggan na buhay. So, grabe po, no? Napakaganda po ng pangako at ng regalo na ibibigay niya sa atin kung tayo po ay mananatiling tapat sa Kanya. Po. Sabi po dito na, pero yung mga tao naman na nag-reject sa ating Diyos at sa mga tao na nanatiling hindi tapat sa Kanya at hindi nila binuksan ng pintuan sa Kristo sa kanilang mga puso, ay um, sabi po dito na kung ano yung puso na meron sila nung hindi sila nagbabago, ay
ganun po sila matatatnan ng Panginoon at sila ay hindi makakasama sa pagpunta sa kaharian ng Diyos. At sabi nga dito na yung pagbabalik din po ni Kristo ay hindi po ito yung oras na para baguhin niya yung ating mga pag-uugali or tanggalin yung ating kasalanan. Bagkus sa pagbalik po ng ating Panginoon ay ito po yung oras para para sa Diyos to refine and transform us now. And kaya nga po, while we are still living pa sa mga kapanahon na ito, ay we have the opportunity to repent and follow Him. Yeah. So, yun po na ang Diyos po ay kanya pong tinatransform yung ating pag-uugali ngayong araw and hindi po sa pagbalik ng ating Panginoon. No po? Kaya nga po, laging nakalapat lamang ang kamay ng ating Diyos para matulungan tayo na ma-refine yung ating mga ugali. Huwag na po natin hintayin pa ang pagbabalik ng ating Panginoon na hindi po tayo handa at yung ating mga ugali ay puro naman hindi kaya-aya. We should accept His grace, repent, and let Him prepare us para sa walang hanggan na buhay. God is now testing and proving His people. Characters being developed, angels are weighed moral worth, and keeping a faithful record of all the acts of the children of man. That God, who needs the hearts of everyone, will bring to light hidden things of darkness, where they are often less suspected, that stumbling blocks which have hindered the progress of truth may be moved. Yeah. So, ang ating Ama, ang ating Diyos ay kanya pong inaalaw na ang kanyang bayan ay sumubok sa mga test or challenges. Dahil ito po yung mga paraang ito ng mga pagsubok ay ang makakatulong po sa atin para ma-reveal at ma-develop po yung ating tunay na pag-uugali. At kanya nga rin pong nakikita ang lahat ng mga bagay na mga ginagawa natin. Even yung ating mga thoughts, yung ating mga motibo na nakatago sa ating mga puso ay ito po ay alam ng ating Panginoon. Wala po siyang alam na ay alam niyo po yung mga nakatago na mga hinaing po natin, no? Yung mga ginagawa po natin na sabihin naman natin na sikreto ko naman yung ginawa, no? Pero ito po ay nakikita pa rin ng ating Panginoon. Kaya po, the Bible teaches us na yung mga buhay natin ay ito ay alam ng Diyos. At ang bawat galaw natin, sinasabi natin, motibo at iniisip natin ay nire-record po ito ng anghel. Ano po yung ating mga choice na lahat po ito ay um, sinusulat. And sabi nga po dito na ang ating Diyos kanya rin pong dinadala yung ating mga kasalanan, yung ating mga maling mga attitudes into the light. Not to condemn us, but to give us the opportunity to repent and remove na ang lahat ng mga bagay na nagpe-prevent sa atin para tayo po ay mag-grow spiritually. And tayo po ay kanya rin tinutulungan para mamuhay according to His truth. Ano po? Sabi po sa last, there will be no future probation in which to prepare for eternity. It is in this life that we are to put on the robe of Christ's righteousness. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for those who obey His commandments.
Yeah. So, ang ating pong Diyos ay binigyan niyo po tayo in this present life ng opportunity ng panibagong pag-asa para po tayo ay makahanda sa darating na eternity. Ano po? Kasi po, kailangan na po natin itong i-grab kasi maaring itong opportunity na ito ay mawala at ibigay na lang ng Diyos sa iba. Ano po? Kasi po, sabi dito na there will not be another chance po after probation closes. Ano po? Kapag po yung probation ay nagsara na, ay hindi na po tayo makakapaghanda pa na baguhin yung ating mga buhay. No? Na kapag dumating yung ating Panginoon, nakita na natin dumating yung ating Panginoon, ay hindi na tayo magkakaroon ng oras pa na paghahanda sa ating mga sarili. Kung ano na yung nabuo nating mga ugali ngayon ay ito na yung makikita ng ating Panginoon sa atin. Opo. And sabi dito na yung pagsuot po ng robe ni Kristo, yung righteousness niya, ito ay ibig sabihin po nito yung pagtanggap po natin sa Kanya by faith and allowing Him na to forgive yung ating mga kasalanan and letting Him na baguhin yung ating mga ugali so we can live in obedience to God. And sa araw-araw nga po ay we should choose to follow Christ because this life is the time He has given us para maghanda para sa Kanyang walang hanggan na kaharian. And sa buhay nga po na ito lang po yung only opportunity to prepare for eternity. And ayun nga po, we should accept Jesus today and we should let Him transform yung mga ugali natin. And magkaroon po tayo ng faithful na pagsunod sa kanyang mga bawat na kautusan while there is still a time. No po? And nga po sa ating pong devotional, muli ay atin po nagkaroon po tayo ng mga aral na ating naipasok sa ating mga isipan. Ano po? Na yung number one na kinakailangan ng requirements na para tayo ay makapasok sa kaharian niya is yung ating mga ugali. No? Ito po yung dapat na pag-igihan na baguhin natin by the help of ng ating Diyos. Ano po? And kaya nga po tayo po ibinigyan niya ng oras to repent and accept Christ's righteousness and allow Him to transform our hearts para tayo ay makasama sa kanyang kaharian at makatanggap ng regalo yung walang hanggan na buhay at makasama siya sa langit bayan. So muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang message that you have shared with us this morning. May we all be able to apply them in our hearts and minds po, ano? And ang bati sa atin ay tunay na mapagpala ng ating Panginoon. And with that, tayo po ngayon ay lumako na sa ating closing song and closing prayer.
Tayo po'y manalangin. O Amang banal, nangaluklukan mo po ay sa taasan ng kalangitan. Ama, maraming salamat sa magang ito. Unang-una sa pagising niyo po sa amin and sa pagtitipong ito na upang kami po ay magsama-samang magbulay ng inyong salita. Ama, sa umagang ito, sa aming mga napakinggan na mga mensahe at katotohanan at mga pangako na nagpumula sa inyo, nawa po ito po ang lahat ang magsilbing liwanag sa amin upang sa aming paglakad patungo sa inyo ay ito ay maging liwanag sa amin at kami po ay aming maiwasan ang mga namang mga temptasyon o mga obstacles na sakaling sisira sa aming paglalakbay o Kristiyano. Ama, patuloy nawa kaming bigyan ng lakas, talino at karunungan na malabanan po at managumpayan ang lahat po ng problema, mga pagsubok na araw-araw naming nadadanas. At inyo po kaming palakasin kung kami man puno po ay inyong nakita na nanghihina spiritually. Bigyan kami ng kalakasan na makabangon muli at magkaroon po ng pagbabago sa aming mga pag-uugali upang sa pagbabalik po ng inyong anak ay kami po ay makitaan ang pagbabago at makasama ninyo dyan sa langit na bayan. Tulungan niyo po kami sa araw na ito sa aming mga pupuntahan, gagawin. Samahan kami ng inyong mga banal na anghel at lalo na po sa paghahanda sa darating na araw na Sabat. Inyo po kaming tulungan na ito ay aming matapos upang sa paglubog ng araw ay kami po ay inyong muling makasama at tayo po ay kami po ay magkaroon po ng pagtitipon na magsamba at muling mag-aral po ng inyong salita. At nyo rin po kaming linisin, patawarin. Kung saan nyo man po kami nasumbungan ng mga pagkukulang at pag-aasahan. At hanap na ito ay aming hiling at samodalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, muli po maraming salamat Brother Jefferson for leading our devotional this morning. And maraming salamat din po sa lahat ng mga kasama natin sa Zoom and sa Facebook Live. Nawa po ay luhusan tayong lahat ng pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. And dalhin po natin ang ating mga natutunan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. But for now, dito na pagtatapos ang ating daily morning devotional. Pero sana po ay magkita-kita po muli tayo sa ating mga online program, especially later at 6 p.m. for our Vesper Worship Service. And sa mga iba po nating mga online programs tomorrow for our Sabbath programs po. Again, thank you po for joining and good morning and may God bless us all. Dito na po, natapos ang ating program for this morning.